Do magkakaiba ang ating mga pinagdadaanan at mga hinaharap sa pang-araw-araw, ang hindi magkakaiba-iba ay ito, no, yung faithfulness ng Diyos pagdating ah, sa kanyang mga blessing, sa kanyang provision at protection. Hymn number 96. Great is thy faithfulness. The first, second, and third stanza, ang sabi doon sa ating team nung last year, na ang Diyos ay merong grasya sa pang-araw-araw, na ang kanyang pagmamahal ay bago, no? Bago siya araw-araw, hindi nagkukulang ang Panginoon. Na napakalawak ng kanyang grasya, na kahit na gaano katindi yung ating nagawang kasalanan, mas malaki at mas grabe ang grasya na binigay ng Diyos sa atin, no? So kantahin natin tong first, second, and third stanza. The first stanza now, great is thy faithfulness. Sing, great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Hindi siya nagbabago. Thou changes not thy compassion. At hindi ito pumapalya. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Let's end the song with the last verse. Pardon for sin and a peace that endureth. Yan ay ibinibigay sa atin ng Diyos sa pang-araw-araw. Di ba? Dahil kung hindi, sa isang beses pa lang na magkasala tayo, baka bigyan na tayo ng justice. Kung ang hinihingi natin ay justice, lahat tayo ay papatayin na ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Pero ang kagandahan doon yung kanyang grasya. Nandun yung justice ng Diyos, pero nandun yung kanyang grace. At ang grace niya as mas greater, mas faithful siya magbigay ng grace sa bawat isa. The third stanza now, sing, pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence too. He cheers us and He guides us. Amen. He gives us strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Let's give it an all in the chorus. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning by morning, new mercies I see. All I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. And the people of God say, Amen. Thank you very much. Let's all sit down at sana ibigay natin ang focus sa Panginoon. So please. Thank you. Salamat po sa bawat isang nakarating. At minsan ay
pag may mga ganong pangyayari, mamimiss mo ang Panginoon sa mga bagay na lahat nandoon pinoprovide, tapos tayo nagiging parang mga para tayo si Peter, gustong lumakad sa ibabaw ng tubig pero mas inuuna ang kanyang nararamdaman, ang kanyang naririnig, at kung ano nasa. Ganun talaga ang natural na mga Kristiyano. Natural. Okay? Madalas ay nauuna yung nasa paligid rather than focusing on Christ. Okay? So sa ating pong pagpapatuloy ng ating chapter 18 from verse 37 na tayo hanggang 50, tayo po magsitay, basahin natin from verse 37 to verse 50 ng chapter 18. Kung di tayo nagkakamali, chapter 18 pa rin naman tayo. Tingnan natin po dito, the same with David, makikita mo yung totoong nasa puso niya, ang totoong pagiging niyang malapit sa Diyos. Kumbaga sa atin ngayon, makikita talaga, lalabas ang totoong nasa ilalim ng isang nagsasabing kay Kristo siya o Kristiyano siya. Mapatutunghayan natin ngayon bago tayo mag-pray, sapagkat mas mahalaga ang pasasalamat ngayong gabi, ay di na tayo itong habaan. From verse 37, sabay-sabay po. Ready? Begin. Till they were consumed. I have wounded them, that they were not able to rise. They are fallen under my feet. For thou hast girded me with strength unto the battle. Thou hast subdued under those that rose up against me. Mga kaaway niya, di ba? At 40, thou hast also given me the neck of mine enemies, that they might destroy them that hate me. 41, they cried, but they was none of them saved, even unto the Lord, but he answered them not. Nagpipray din sila. Verse 2, then did I beat them small as the dust before the wind. I did cast them out as the dirt in the street. Thou hast delivered me from the strife of the people, and thou hast made me head of the heathen, and people whom I have not known shall serve me. As soon as they hear of me, they shall obey me. The transgressors shall submit themselves unto me. 45, the strangers shall fade away and afraid out of their house place. The Lord liveth, and blessed be my rock, and let the God of my salvation be exalted. Yun dapat ang gagawin natin. Okay? And then next, and subdue the people under me. He delivered me from ye. Thou lifted up me up above those that rise against me. Thou hast delivered me from the violent man. Therefore will I give thanks unto thee, O Lord, among the heathen. I will praise unto thy name. Great deliverance giveth he to his king, and showeth mercy to his anointed, to David, and to his seed forevermore. So pag-usapan natin ngayong gabi, ano ba talaga ang totoong lalabas pag nandun ka sa critical moment bilang sinasabi mong Kristiyano ka? May lalabas mo talaga ang totoo eh. Katulad ni David, di ba, lagi binabagat niya puro kaaway-kaaway. Lagi natin pinag-uusapan dito sa pulpit na ito at narinig ng lahat. Ang kaaway ng isang Kristiyano ay tatlo. Self, ano pa yun? Tapos word. Ano yung pangatlo? Di ba? Kaya ito po ay yung enemy. So, itong mga bagay na ito, inandito nakapaloob sa sulat ni David sa kanyang mga pagpapasalamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin na kailang Diyos, salamat po sa gabi ito, na matunghayan namin ngayon muli bago kami magpasalamat sa mga ginawa mo sa amin nagdaang Sunday, na sa kabila ng malakas ang bagyo na sinubukan mo, Panginoon, na matuto ang bawat isa. At harinawa, Panginoon, katulad ng inaasahan, lahat kami nagpipray dahil sa may critical, mayroong emergency, mayroong mga kinatatakutan, natututo mag-pray, pero Lord, sana po may natutunan ang bawat isa. Katulad po ng pag-uusapan namin ngayong gabi, maraming kaaway si David, pero ang maganda rito, lumabas ang totoo sa pagsasabi niya na siya ay malapit sa iyo, na ito ay araw-araw o minuto kausap ka. Sa amin din po, Panginoon, sa gabing ito, matunghayan din po namin, ano po ba ang talagang lalabas pag kami ay nasukol ng isang circumstances, isang emergency, lalabas ang katotohanan sa ilalim ng aming buhay, kung sino ang dapat itaas at kung sino ang dapat makita sa mga oras ng mga hindi inaasahan. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito sa bawat isang dumating. Ano, Panginoon, paunawaan niyo sa amin ang iyong pag-ibig, ang iyong pasensya, ang iyong
lahat ginawa niyo para sa amin upang kami ay matuto, upang kami magpuri, magdakila na yung pangalan, magpasalamat. Pinuport nila dakila ka po Panginoon sa gabi ito. Banal na Espiritu kayo po mag-lead, mag-teach, mag-guide sa bawat isa sa amin. Kayo po may pangaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po. So, yan po ang ating tatlong titingnan ngayong gabi. Number 1 ay ang katotohanan na kapag tayo po ay nandoon sa isang sirkumstansya, ay makikita natin kung ano talaga ang isisigaw ng iyong inner man, ng iyong totoong pagkatao, ng iyong totoong pagiging Kristiyano. Okay, verse 37 to 45, ay doon natin makikita ang nireveal ni David kung sino ang totoong nasa ilalim ng puso niya sa kabila ng ang dami-dami niyang kaaway. Pangalawa po, from verse 42 ay mapansin na natin po dito, nagtapos tayo ng 37 to 45, 46, ay mapansin natin doon, sa 42 sinabi rito, Then did I beat them small as the dust before the wind, I did cast them out as the dirt in the street. Para bang, dito pa lang makikita na natin na dahil si David may Diyos na makapangyarihan, may Diyos na may lalang ng langit at lupa, ano ang magagawa ng kaaway niya kapag kakampi niya ang Panginoon? May sinabi sa atin ang Bible sa Romans, if God be for us, ano sabi po doon? So, pag nagkaroon ba ng circumstance na mayroong pinaikutan ka ng kaaway, lahat, inaapi ka, pinagsasabihan ka naman sama, ano ang unang babanggitin mo? Di ba, minsan, maninigaw ka, o baka mamaya makapagsalita tayo ng kung hindi natin gusto. Pero dito po, matutuhan natin niya sa buhay ni David kung anong kanyang ginawa. Okay? And then, sa pangatlo po ay from verse 42 and then 36, then tatapos po tayo ng 46 to 50, ay ang reaksyon ni David sa Diyos. Ano ang kanyang reaksyon nung nakita niya ang kanyang sarili na minsan sa doon pa lang kay Saul, ano po, mayroon siyang ano doon laging nababanggit ito ng Bible na matagal siyang naghihintay ng pagkakataon, pero hindi para gantihan. Okay? May mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, although nandoon sila aktibo, nagpapakita, nandiyan sa simbahan, pero ang kanilang puso iba ang pakiramdam. Hindi yung naghihintay siya na, Lord, ito yung pagkakataon na magantihan kita sa ginagawa mo sa akin, kundi naghihintay siya na ano bang maririnig niya, magre-react siya doon, at mawawala siya sa ministry. Yun po ang isang counterpart nito. Okay, so, tingnan po natin ang una, doon sa verse, umpisa natin din sa verse 37 hanggang 45. Ano po? Una doon mapapansin natin, lagi nating tatandaan na si David po napakaraming kaaway at isa-isa niya po dyan, binasa natin, okay, na ito'y lumalaban siya, matagal na, at may mga binanggit doon sa Psalms na ang battle na ginagamit niya o ginagawa niyang laban ay laban ng Panginoon. It is God's battle, hindi po sa atin. Kaya minsan, bakit tayo magkakaroon ng reaction pag may mga taong nag-ano sa atin, naggaganon? Tapos, magpapaapito tayo, di na tuloy tayo magamit ng Diyos dahil doon sa emotion nating pinapagana. Ang dapat natin tingnan dito, katulad ni David, ang dami-dami niyang kaaway, pero tingnan niyo po yung binabanggit niya dito pa isa-isa. Ano po? O, tingnan natin from verse 37, sabi doon sa ating binasa, hinahabol ko ang aking mga kaaway, sabi ng verse 7, tagilig ang ano natin. Okay, tama naman, hinahabol, okay? At inabutan ko sila at hindi bumalik hanggang sa malipol sila. Tuloy-tuloy siya. Wala ka mapansin dito na siya po ang umurong na hindi ko maabutan. Siya, hindi Kasi ang iniisip ni David dito, laban ito ng Panginoon at ako ang instrumento niya. Okay? Lagi po nating tatandaan na tayo ang instrumento ng Diyos para matapos ang kanyang purpose sa anong nilagay niya. Di ba? Minsan nga, isipin mo bakit siya hindi pa dumating yung bagyo. Di ba? Ano ang purpose ng Diyos? Siguro, isa sa na, ano ko nung gabing nag-iisip ako, siguro baka mayroon sila sa kasambahay na hindi nakaka-attend at nakita ka nagpipray, paggamitin ng Diyos yun para kumbaga sa maisumun ng Diyos ang kanyang purpose at hindi man tayo nagtipon dito pero nandun kayo sa bahay nagpipray,
may nakakita sa inyo, sa inyong kasambahay, nagkaroon siya ng tinatawag, Lord, thank you, mayroon palang ganito, di ba? So, isa po itong bilang Kristyano, okay, lahat tayo ang Kristyano ay, ang tawag nga dyan ay, we are in Christ, at anumang laban ni Kristo ay laban natin, kasi wala naman tayong napagtatanggampayanan kung wala ang Panginoon na kasama natin. So, bilang mga Kristyano, ay ang utos sa atin ng Bible, kapag mayroon tayong kaaway, number 1, ay susugurin ba natin ang kaaway natin? O tinuruan tayo ng Bible na we ought to pray for our enemy. Tama? Ipanalangin natin ang kaaway. Halimbawa, mayroong sa mga ano lang, ipinasumon ka, mayroong meeting, at hindi mo alam kung anong nangyari. Nagpipray na kagad ang Kristyano. Hindi yung ang Kristyano ay tinuruan para maging parang super tapang. Hindi po. Sa lahat ng napapansin natin sa Bible at New Testament, Old Testament, ay dito at tinuruan ng Kristyano sa lahat ng mga kasulatan from Old Testament to New Testament that we are pray for our enemy. Makikita natin dyan sa Matthew 5:44 ba yun? O tama, Matthew 5:44, okay? Ang ating mga kaaway, ano po, sabi ng Bible, do good to them. Gawa natin sila mabuti. Tingnan natin ang ano po, Matthew 5:44, okay? At lahat ng mga, yung despitefully use you, ano ba yung gamit dito? Yung minsan, inuutakan ka, ginagamit ka, parang gano'n ang ibig sabihin ng despitefully use you. Matthew 5:44, diba? Ngunit sasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway at idalangin ninyo sila na umuusig sa inyo. Kaya saan ka nakakita, Kristyano, nung marinig na parang pangit yung narinig niya, umurong na siya, hindi ka na gagamit ng Diyos doon sa kanyang main purpose na magliwanag ang ilaw mo, kundi umurong ka, nahiya ako, nagagalit ako, hindi ka na magamit ng Diyos. So yun ang purpose kay David eh. So ano ba ang sa ating New Testament? The same. May narinig ka, hindi mo nagustuhan, uurong ka ba? Hindi ka na ba magpupuri sa Diyos? Anong klase? Saan mo na ako? Di ba? Look at this, di ba? Ano sinasabi ko sa iyo, ibigin ninyo yung mga kaaway. Bawa, may nagsabi sa akin, Pastor, wala ka namang ginawang mag-preach, kundi puro na lang sa amin sermon. Ay di, mag-pray ko, Lord, sana maunawaan nila. Ang ibig ko sabihin, kasapat, hindi ko naman yung sasabihin kung hindi ko nakita sa Bible. Di mo ba? So ganun ang parang ibig sabihin nito, ano po, dalangin ninyo yung umuusig. Maraming klase ng pang-uusig. Di ba? Kaya medyo dapat pansinin natin, never na mangibabaw ang ating emotion pagdating sa Panginoon. Pag emotion ang gumagana sa iyo, automatic sabihin mo sa iyong sarili, lumayas ka dyan. Kasi ang nangunguna sa self, sa ating heart, pag nandoon ang S, hindi yan spirit eh, self yan eh. Tingnan niyo po ang mga payos, yung mga, anong tawag dito? Yung parang makahiya, mga ganun mo lang, ayoko na. Mga ganun mo lang, ayoko na. Mga makahiya yun. Ang tawag dyan ay mga self-pity. Okay? So dito ay, si David, hindi niya po ginawa na lusubin o umurong. Ang daming kaaway, ayoko nang lumabas. Hindi po niya ginawa ni David ito, kundi he prayed for Saul. Di ba? Eh, di ba, nagtago na nga siya kasi pinatawag siya, tapos tumugtog, tapos pinapatay. Ano po? Hinahabol siya. Pero nung pagdating doon sa kuweba, kung napasin ninyo, ang nag-igir doon na, saksakin mo na yung kanyang kasama, hindi naman si David. Bakit po? Sapagkat si David, alam niya ang kanyang katayuan na sa circumstansya na pwede na siyang gumanti. Ay nahabol siya ni Saul eh. Gusto siyang patayin eh. Dahil lang sa selo, sa inggit. Kasi sabi ng mga tao nagsasayawan doon sa kalsada, napatay ni Haring Saul ang 20, napatay ni David ang 40. Sino hindi magagalit yan? Hari ako tapos ako yung maliit. So doon po nagsimula ang selos ni Saul. Kaya dito po si David, hindi niya gustong labanan si Saul, kundi pinag-pray si Saul, at least sa isang dalawang pagkakataon, okay, pwede siyang patayin, di ba? Dahil nandun na eh. Inaano pa nga siya ni Abner eh. Pero, si David po dito, mayroong tamang attitude. Ito yung maganda. Tayo ay tinatawag na Christians.
Pero minsan, ang ating mga attitude, hindi Krisyano. Kahit ako nangyayari sa akin yun sa kalsada, madalas ako dyan Parang hindi Krisyano Minsan na si David, sinikorek ko, pa, wala ka bang patience? Di ba? Kinukorek nila ako dyan habang nasa Manibela ako. Kaya dito po si David, ipinakita niya sa atin sa gabing ito, okay? Mayroon siyang right attitude sa kanyang kaaway. Hindi niya pagkakataon, sige, natutulog kasi yung hari, mga kapatid. Hindi ko narinig niyo yung story, di ba? Andun na sa tabi, hinawak niya na yung damit. Kung ako yun talaga, di ba? Habol-habol mo ako, ito yung pagkakataon mo. Yun po ang tinuturo sa atin ng from verse 37 to 45, ang dami nating kaaway. Akala nyo po ay sa tatlo lang nating kaaway sa ating sarili, yung ating self, yung world, yung enemy, ay sapat na yun, tatlo lang yun, pero napaka-tindi na ito, lalo na yung sarili natin. Pag tinamaan tayo ng self-pity, yung, na-explain ko yan dito, yung self-pity, yung nakita nyo yung aso at saka pusa na nagdadalon, nagsi-self-curing, hindi nila kayang i-cure ang kanilang sarili lang laway. Ang Diyos ang magpag-cure, ang magre-revive sa atin, ang Diyos, hindi po ang ating sarili. Tao lang tayo. So dito ay pinakita ni David, ay hindi niya ginawa kay Saul yon. David has a right attitude towards Saul. Ngayong gabi mga kapatid, ang lesson na makita ko dito. Sa akin ayoko sa inyo, iiwan ko sa inyo. Ang nakita ko minsan, naiingit ako na sila magagaling sila mag-preach, magagaling sila sermon. Magsiself-pity ba ako? Kailangan ko bang hindi na magpatuloy? Dito ay pinakita dito sa sulat ni David, that David has the right attitude. Sa kabila ng nasa paligid yan, ang daming naggaganyan sa kanya, mahina ka, hindi ka pwede, hindi ka uubra. Pero nagpatuloy si David sapagkat alam niya na mayroon siyang tamang pag-uugali bilang anak at tinitiwalaan siya ng Diyos na ang purpose ng Diyos ay maka-accomplish ng isang anak ng Diyos. Tama po ba? Hindi natin magagawa ang trabaho natin kung puro tayo paurong. Hindi tayo abante niyan. Puro kawawa naman ako. Naalala ni si Peter, lumalakad na sana siya, sabi ni Peter, yes, lumalakad na ako. And pinakinggan niya yung ugong. Inalis niya ang focus sa Diyos. Ngayon, mangyayari sa atin yung mga kapatid. Ang dami nang atake sa atin sa labas, sa mga members natin, inaatake tayo ng kung ano-ano mga bagay. Tapos yung sarili mo pa, ilo-lower down mo yung pananampalataya mo, magpapatalo ka pa sa iyong self-pity. Wala. Ganito po ay napansin sinulat ni David, na maliban na siya mayroong right attitude towards Saul, pero ito ang kontra. But Saul did not have the right spirit toward David. Ang gusto lang talaga ni Saul, ay pambihira ka, hadlang ka sa daan ko Ay ako yung magaling na hari, tapos baka maging hari ka, daming tao nakikinig sa iyo at nagsisigawan na ikaw ang magaling. Ay hindi pa pwede, aalisin kita sa landas ko. Yan po ay ugaling alam niyo na yung nagrebelde sa langit. Ganun ang ugali niya Ayoko, isang araw magiging akong aawitan ninyo. Yan po ay self, me, my, I ni Satan. So dito po ay, as papatuloy natin 37 to 45, remember, na si David po rito ay hindi niya dinadala ang personal niyang mahabang galit. Minsan mga kapatid, may mga Kristiyano, ang tagal maalis, ako minsan mayroong ganyan ang tagal maalis yung nakita kong nagkamali ka, ang tagal maalis sa isip ko. Pero alam niyo, kasalanan pala yon. Sabi baga ng Bible, forgive, ano susunod? Ano? Forget and pero ang hirap. Kaya dito ko nakita, ang dami kong tama dito Sabi ng Biblia, tingnan po ninyo sa ating binasa, si David, imbis na magsalita tungkol kay Saul, ang ginawa ni David, nagsalita siya sa Panginoon, Lord, ang dami pong umaaway sa akin. Ipinagpipray niya yung mga kaaway niya na isang araw, maging maayos ang kanilang attitude toward
the children of God. Yun po dapat ang ating attitude dito, mga kapatid. Hindi ito yung magiging nakapokus ka sa self mo, na kawawa naman ako, hindi yata ako worthy. Hindi, lahat naman tayo talaga, unworthy talaga tayo. Totoo yun, given na yun eh. Pero dahil sa grace of God, dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa kanyang pagdurusa sa krus, naging tayong worthy to bear the purpose ng Diyos para ipakita at ipakilala ang kanyang pangalan sa mga taong kaibigan natin. Paano ka magagamit ng Diyos kung ganyan ang attitude natin? Konting ano mo lang, urong, hindi po tayo magagamit ng Diyos. Kumbaga sa ilaw, sabi ng kanta, di ba, ang munting ilaw ko, anong gagawin? Hindi yung tatakpan ng ilaw mo sa pamamagitan ng pag-urong mo sa mga narinig mong bagay, sa may, alam mo may naiinis sa'yo, alam mo may nagsasalita tungkol sa pamilya mo, hindi ka magagamit ng Diyos. Yan po ang tinutukoy dito sa verse na ito. Sapat dito, si David, kung ating matatandaan, ay hindi siya nagdala ng mahabang galit kay Saul. Alisin na natin yung mga bagay na ito sa ating mga buhay. So, thinking about God's enemy, kung ating dadalhin sa Panginoon, itutuhuri natin sila. Mo pa siya gagawin natin? Hindi. Ang ibig sabihin na tutuhuri natin sila, ganito ang pagtugod sa kalaban. Tutuhurin mo siya doon, lumuhod ka. Sabihin mo, Lord, palinawin mo ang kaisipan ng kaaway ko. Kung ano man sinasabi niya sa pamilya ko, Lord, palinawin mo ang kanyang kaisipan. Maitama niya ang kanyang maling attitude sa pamilya ko at sa akin. So, ganun po ang tinuturo sa atin ng from verse 37 to 45. Next, verse, time na. Verse, nasusunod po mga kapatid. Okay? Kasi, ito kasi ang nais ng Panginoon kay David. Di ba nagkasala din siya sa mga later part ng kanyang buhay? Pero ang purpose ng Diyos sa kanya, kung bakit siya ay naging David, ang purpose ng Diyos sa atin, bakit tayo naging Christian, parang the same with David, God was to accomplish. Gusto niyang matapos ang purpose ng Diyos against those who are against God. Gagamitin tayong instrument bilang magpaliwanag, magliwanag, mag-ilaw sa kanila upang ang nais ng Diyos na makilala nila ang Kristong nagliligtas through sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ko. Kaya hindi dapat natin paiiralin ang ating mga feelings pagdating sa ganito. Yun po ang itinuturo ni David po dito. Kaya take note mga kapatid, okay? Okay? Lumago na si David ng todo dito eh. Kasi unang-una, nag-mature siya nung siya po laging hinahabol ni Saul, nag-mature siya doon eh. Biruin mo, sabi nung ni Abner, pagkakataon patayin mo na yan eh. Lagi ka naman papatay, kahit saan ka naman magtago, papatay, nahanapin ka talaga eh. Biruin mo, nagtago tayo sa ilalim ng kuweba, nasagpungan ka talaga dito, ka talaga pinuntahan. Kahit saan ka man pumunta, patay ka, unahan mo na siya, sabi nung kanyang kasama. Pero mga kapatid, si David po dito ay nag-grow na siya. Hindi. Ang sabi niya, ang Diyos naglagay niyan dyan bilang hari, maghihintay ako kung ano ang nais ng Diyos sa buhay ko. Hindi dadaanin sa, aalis na siya, hindi na siya papatuloy. Kasi, kaya nga siya tinawag bilang David para mai-accomplish niya ang purpose ng Diyos. Kaya dito po, when God enlarged him, si David, pinalago na sa spiritual, ang kanyang pananaw, ang kanyang perspective ay sa kanyang mga kaaway ay naging katulad na lang. Ang paningin ni David, ngayong siya po ay lumago sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sana ng gabi ito, magkaroon na po tayo ng revival. May nakikita tayong mga maliliit na bagay o mga malalaking bagay na naggaganya sa buhay natin. Kaya tayo di magamit ng Diyos kasi pag narinig natin yun, nagagalit tayo, di na tayo magagamit ng Diyos. Alam niyo yung ginawa ni David? Hanapin niyo yung verse na naging silang parang mga abo na lang. Anong verse yun? Tingnan po ninyo. Ang kaaway ni David ay sa tingin niya, nung binigyan na siya ng Diyos ng revival sa kanyang puso, ang tingin niya sa kanyang mga kaaway ay para na lang mga maliliit na abo. Anong verse po? Tingnan po ninyo. Naging siyang dust. Okay? O tingnan ninyo para at least kasi nakikita natin kung saan tayo pupunta. Okay? Kapag tayo ay pinalaki ang puso natin, ang pananaw natin ay nakatuon sa Diyos, ang tingin ni David o ang tingin natin sa ating mga kaaway na ito, sa ating self, sa mundo, sa mga taong naging laging ginagamit ng Diyos para tayo ay maliit, mga nang mamaliit sa atin. Ang sabi dito ni David ay katulad na lang sila sa maliit. Sa verse 42 yata, sabi dito, and then I beat them small as the dust before the wind. I discast them out as the dirt in the street.
Nung lumaki ang pananaw niya sa Diyos, ang focus niya sa Diyos, lumiit ang tingin niya sa kaaway. Di po? Kaya dito ay, take note, yung binabanggit ko kanina, yung circumstansya, okay? Okay? Reveal the character ng isang tao. Nahulog kasi isang emergency. Di ba? Halimbawa, bigla kayong pinagtulungan ng isang grupo, wala kang kalabang-laban. Minsan, imbis na siguro sabihin mo, Lord, help me, oh, Lord, thank you. Minsan magre-retaliate ka. Gaganti ka, magsasalita ka ng masama laban sa kanila. Pero dito po si David ay iba ang ginawa. Kasi sabi ng isang komentarista sa Bible, a man is made by a crisis that the Christ says not make a person. Hindi naman dapat yung pagkakataong yun na nabigla ka, hindi yan ang magiging parang ikaw na tao, kundi it will reveal what that person is made of. Kung Kristyano kang pinalaki ng Diyos, magsasalita ka ng makadiyos na salita doon sa sitwasyon na yon. Yun po ang parang ibig sabihin nitong isang ano po. What the person is made of when the crisis came, ay lalabas talaga sa bibig yun. Kaya dito po ay si Saul ay yung kanyang pagiging gusto niyang patayin talaga si David, ano po, ay naging nalang maliit sa mata ni David. Kaya sabi niya, bakit ko pa sasayangin ang energy ko para patayin yan? Sabi niya, nung nakuha na yung damit, malare, kagabi, may pagkakataon na patayin ka eh. Pero hindi ko yung ginawa. Di ba? So yun po ang maganda doon kay David. Okay? Habang itong kanyang katotohanan, ang kanyang totoong pag-uugali ni David na reveal, nung oras na, nung umaga na, nung gumising yung hari, sumisigaw si David sa kabilang, hindi siya pwedeng tumakbo eh. Nasa kabilang bundok na siya, okay? Sapagkat si David dito ay nag-grow ng todo sa Panginoon. Lumaki siya. Hindi naman ibig sabihin lumaki tayo physically, kundi ang ating pananampalataya, yung ating faith, lumaki ng todo, ang mga kaaway na yan. Yung mga sumisira sa atin na yan, ng mga bagay-bagay, emotion, feelings, kayang parang mga maliliit na lang yan na buhangin dyan sa kalsada, okay? Naging established siya sa verse 36. Ang sabi ng verse 36 po mga kapatid, kung dating babasahin, ay sabi dito, okay, that thou hast enlarged my step under me, that my feet did not slip. Di na siya nagkakaroon pa ng problema ang ganon. Konting narinig yung salita, parang hindi na ako nababagay dito eh. Kasi nagpapadala tayo sa emotion. Pero sabi ng verse 36, pakilabas mo 36. Tingnan niyo po. Okay? Maluwag na lugar na binibigyan mo ako para sa aking mga akbang, sa ilalim ko at hindi madulas ang aking mga paa. Diba? Parang si ano ito, yung enlarge my cost. Hindi lang yung patibayin mo yung pananampalataya mo, kundi palawakin mo yung ating pananaw, yung ating focus sa Diyos. Palawakin natin, patibayin natin. Huwag tayong papadaig sa mga maliliit na bagay sapagkat hindi ka magagamit ng Diyos kapag ganyan pa rin ang iyong attitude. Okay? So iwanan natin yan at least naunawaan na po nyo ibig sabihin. Okay? Napalakas na si David dito. Ang kanyang mga kaaway ay naging katulad ng maliliit na buhangin. At pangahuli mga kapatid dito ay nag-rely siya sa verse 6, nag-rely siya sa Panginoon. At ang circumstances na mga dumarating sa buhay ni David naging maliit. Sa atin ngayong gabi, pag may dumating pa kayang mga pangyayari sa buhay natin, alin sa dalawa? Nagiging maliit ba ang mga bagay na tumatalo sa iyo o nagiging malakas ka sa Panginoon? Alin sa dalawa? Mamili lang po kayo. Ano po? Are your circumstances make you bigger or smaller? Sapagkat ang Diyos naman po ay able. Kaya naman siyang gawin ang lahat para sa atin. So si David po dito, nag-rejoice sa Panginoon nung kanya pong magkaroon ng victory in spite ng mga kaaway napakarami, mayroon po siyang victory sa pamagitan ng Panginoon. Kaya ngayong gabi po, yung mga circumstances natin, yung mga nagdaan sa ating panahon na nagpapahina sa atin na hindi ka na magamit ng Diyos dahil sa bagay na yon, nagtampo ka dahil napagsabihan ka, o kaya may narinig ka na hindi mo nagustuhan,
hindi ka magagamit ng Diyos kasi mga maliliit na bagay na yan, ikaw yung natatalo. Ang gawin natin ay maging malaki ang pananampalataya natin para sila na mga kaaway natin ay maging maliit na lamang sa iyong paningin. Kaya dito po ay sa ating pagtatapos ay ang reaction ni David sa verse 46:50. Okay, nagtatago siya noon kay Saul habang siya naghihintay, ano po, ay nung si David po ay may kaaway ng panahong ito, sabi niya siguro, total tahimik na, naipakita ko na kay Saul na kaya ko na siyang patayin noon. Sabi ba ni David, okay, gagawin ko ng gusto ko? Hindi po. Ang ginawa ni David dito, nagbigay siya ng glory sa Diyos sapagkat nagkaroon siya ng victory na sa pamagitan na pinakita niya lang yung damit, parang nanghina na si Haring Saul eh. Pambihira, no? Kagad pala dapat patay na ako eh. Eh kung hindi pala maayos ang isip nitong David na ito, di ba tagal na ako namatay? Ganun po ang mangyayari sa kaaway natin. Pag nakita niya na pinagpipray mo siya o kaya naramdaman niya at ginamit ng Diyos ang mga sirkumstansya sa buhay niya at maintindihan niya, Lord, yung aking inaaway, mahal pala ako eh. Baka ganun ang gawin ng Panginoon. Kaya dito po ay sa verse 49, sabi ni David, therefore, I will give thanks to you, O Lord, among the Gentiles. Bakit po? Sapagkat ang Panginoon tinulungan siya. At dito si David bilang Hudyo, I want the Gentile know how great my God is. Yung pala ang punto ng Diyos. Doon sa mga bagay na kasi si David nagtago, tandaan nyo, si David mismo nagtago siya sa kuweba eh. Ganon din siguro tayo pag nakakakita tayo ng mga circumstances na hindi natin gusto, lumalayo tayo sa Diyos, nagtatago tayo sa sarili nating compartment, sa sarili nating pinagtatago ang kuweba eh. Kaya hindi tayo magamit ng Diyos, nagtatago ka eh. Bakit ka nagtatago? Eh kasi may sama ka ng loob. Di ba? Ganun ang mga Kristiyano sa panahon ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Pero sabi niya, Kristiyano siya. Ang purpose ng Diyos kung bakit ka ginawang Kristiyano sapagkat ipakilala mo siya sa mga tao. Hindi yung pakinggan mo yung mga bagay na ito. Kaya dito po si David, bilang Hudyo, sabi niya, gusto ko ipakilala sa mga hintil na ito how great my God is. Hindi yung matatalo ka ng mga maliliit na bagay. Kaya dito mga kapatid ngayong gabi, okay, kumbinsido ba kayo kay David? Okay, na habang hinahayaan niya na ang Diyos kumilos sa buhay niya, hindi siya magpapa-apekto sa mga bagay na narinig, nakikita, nagsasalita, nanggaganyan sa kanya. Hindi siya mapapekto. Bakit? Gusto ni David maipakilala sa mga Gentiles how God is great sa kanyang buhay para lalo tayo magamit ng Diyos sa kanyang purpose. Kaya dito po, okay, kung niligtas tayo ng Diyos. Pero kanina sa mga kinanta ni David, sabi ko eksaktong introduction, yung kanyang pain, yung kanyang pagdurusa, yung kanyang sugat, naging tayong safe. Tapos sa isang maliit lang na bagay, uurong ka na, sabihin mo hindi ka na worthy. Hindi yun eh. Ang purpose ng Diyos, bakit tayo Kristiyano? Para magamit niya tayo. Ipakilala natin siya how God, our God is great sa mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. That you should be telling others, okay, na siya po ay pinili tayo para maging liwanag niya, para maging kamay niya, para maging bibig niya, para maging kung ano niya sa lugar na ito para maipakilala natin ang Diyos na siyang ating pinagsasama. Verse 46, sabi ni David dito, as he closed his song of victory, sa verse 46, sabi niya po dito, okay, the Lord liveth and blessed by my rock, and let the God of my salvation be exalted. Hindi yung pagka tayo po kasi ay nagpapadaig sa ating emotion, sa ating nararamdaman, ang nai-exalt mo yung sarili mo. Kawawa naman ako pagka di ko sila papatulan eh. Diba? Pakita mo Kristiyano ka, at dito ay sabi rito, okay, verse 46, verse 7, it is God that avenged me. Tingnan niyo po mga kapatid, verse 47 tayo, ang Diyos na nagbibigay sa akin ng paghihiganti at nagpapasuko ng mga tao sa ilalim ko. Hayaan mo silang magagawa dyan. Sabihin ka pang may lumalabas sa iyong sungay sa araw at gabi. Hayaan mo sila dyan. Ang ipakita mo, Lord, you are great and mighty sa buhay ko. Makilala nila sa pamamagitan ko, makilala ka ng mga taong itong mga unsaved. Kaya dito po ay
mag-close sa 46. Verse 50. Sabi ng verse 50, okay? Buhay, mga dakilang tagumpay ang sa kanyang hari binigay at nagpapakita ng tapat na pag-ibig sa kanyang pinahira ng langis kay David at sa kanyang bini magpakailangan. Ito po yung anointing. Sa atin po ay pagiging Christ tapos IAN. Hindi man tayo anointed kundi tayo ay justified. Kung tayo nilinis na, naging banal, malinis sa mata ng Diyos, dapat nagagamit tayo ng Diyos, hindi nagpapa-apekto tayo sa mga kaaway natin. Nakaaway ng Diyos. Hindi naman natin sila kaaway. Kaaway sila ng Diyos sapagkat kumukontra sila sa paglago ng buhay mo spiritual eh. Nagiging silang hadlang. Huwag mo silang pansinin. Magiging lang yan hadlang sa paglago mo. Kaya sa gabi ito, okay, how do you respond? Alam ko ngayon may victory na tayo, pero paano tayo magre-respond? Huwag na nating pakinggan, huwag nating entertain ang ating mga feelings. And by conclusion, may sinulat ako dito. Okay, nawala na yata. Okay, kapag mayroon tayong problema, sabihin mo sa Panginoon, Lord, may kaaway na naman. Alam ko, pag binigyan niyo ako ng victory, ang tingin ko sa kanila, maliliit na lang na abo o buhangin. Ang ibig sabihin, ang purpose ng Diyos sa ating ba tayo ginawang Kristiyano, tinawag tayo maging Kristiyano, to be a blessing, di ba? Tayo maging blessing sa kanila. Hindi bleeding. Dumurugo. Bakit? Para kang konting lang. Okay, madaling madala ng kaaway. So may natutunan po ka ngayong gabi sa ating lesson. Harinawa, kung tayo po ay totoong binili ng Diyos, ginustified, sinangtified, ang daming lesson sa Sunday school. Baka na-over sa konting bagay, ang napapansin natin yung maliliit, hindi yung malalaking bagay na ginawa ng Diyos. Ang purpose ng Diyos ay ang kanyang gusto ang mangyari. Kaya lang, may humahad lang ang kaaway. Number 1 na ginagamit, self. Okay? Pag lumalaki ang self mo, hindi ka magagamit ng Diyos. Pabayaan mo yung self mo yan, ipakita mo sa tao kung sino ang Diyos na makapangyarihan sa buhay mo, God will use you. Tayo mag-close. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa gabi ito. Salamat po sa mensahe ni David na sa kabila na siya po ay nagtago sa kuweba dahil minsan baka parang iniisip niya na baka hindi mo siya tutulungan, pero alam namin, Panginoon, may pananampalataya sa iyo katulad namin. Harinawa, wag natin makita ang kaaway, kundi makita namin ang Diyos na able, makapangyarihan, na siya po naglalang ng langit at lupa, na siyang katuwang namin na kung sino man, kung ang Panginoon kasama namin, walang sino man hahadlang sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas, ang aming Panginoon. Pangunahan niyo po kami, revive niyo po ang bawat isa upang maging kagamit-gamit, hindi na kami ay uurong-urong na hindi niyo kami magamit dahil sa aming mga tinitingnan, kundi ikaw ang dapat makita, maitaas at maipakilala sa bawat taong hindi pa nakakilala sa iyo. Gamitin niyo po ang bawat isa ngayong gabi, i-revive niyo po kami, enlarge niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen.